comment. Okay, okay. Ito tayo kay Eve daw, Eve. So, tingnan ko sino ano ito, Eve from Japan. Okay, Sister Eve from Japan. Good evening. Good evening po sa Hello? lahat. Naririnig po ba ako? Yes po, ako naririnig po ba ako? Yes po. Okay. Kamera, sister, kamera, kasi isa po yan sa requitos kapag nagtitestimony, dapat may kamera. Sandali. Paano ba to? Oh, ang ganda ng pader. Ano? Sandali, ano ba to? Hala, paano? Sandali lang. Front ko. Ito na. Ito. Magandang gabi. Sa Hiroshima po ako. Uy, Japan. Hiroshima! Yes po. Brother Angel, malapit sa inyo? Sino po? Brother Angel, Hiroshima, malapit sa inyo? Malayo po. Okinawa po. Malayo po siya. Malayo po yung sa amin. Sa Mihara pa po kami. Yung binomba dati, no? Hiroshima. Yes po, yes. Malayo pa rin po kami. Mga 2 hours area pa. Opo. Yung binomba. Yes po. Pangalawang share ko na po ito dito sa punto por punto. Based ng sa sacramental, yung pumunta si Father Darwin sa Davao Turil, kasi taga Davao po kami, Panabo. Yung mama ko kasi kinukulit ko na pumunta ka kasi kasi kahit ako dito online mass, online healing, online blessing, effective sa akin, much more pa on front ni Father Darwin na blessing. Kasi ako, naoperahan na po ako sa aking mayuma. 2 po natanggal sa akin. Tapos may polyp po ako. Then after 3 months, may tumubo na naman panibago na mayuma. Depressed. Tapos mga ilang weeks po or month ata, na ko po yung online mass ni Father Darwin na 1 year ago na po yun. Pero nag-try ako na nag-blessing ng sacramental din na water. Water muna yun. Una, wala akong rock salt, wala po akong olive oil. Water lang muna yun, nag-umpisa. So may effect po sa akin kahit na 1 year na yon. Pero nang tinay ko siya sa olive oil at saka rock salt, parang wala po siya. Sa water lang siya nag-react sa akin na yung spiritual ko medyo may boom na, talagang may nawala na sakit sa katawan ko, sa puson ko. Tapos nung nag-search ko, hinahanap ko talaga na gustong-gusto kong makapasok na. Si Bro Wendell Talibong, nag-mention siya ng name ni Sis Helda na ganito, contact mo sa Facebook. Doon din ako nag-umpisa. Doon din po ako nakapasok sa Zoom. Then naka-attest na rin ako sa live ng Mass ni Father Darwin. Nang nakuha ko na po, na-receive ko na po yung mga sacramental, iuulit ko lang po ito ngayon ha. Nagulat ako kasi nung nagpa-check up ako ulit sa doktor ko sa Mayuma, nagulat yung doktor ko. Anong ginamot mo sa Mayuma? Ba't nawala? Sabi niya, wala kang gamot, wala ka rin, hindi ako nagtitake ng piniliver. Hindi maganda kasi yun eh. Anong gamot mo? Tumawa siya. Sabi ko, baka naman nagjo-joke ka lang para hindi ako ma-stress, sabi niya. Sige, bumalik ka next month pagkatapos ng menstruation mo, i-check natin ulit. Bumalik na naman kami. Ganun pa rin yung reaction ng doktor ko kasi may papasok yan sa loob ng video, titignan. Talagang nakikita ko rin na wala rin siya. So, yun lang talaga, ulit-ulit na iniinom kong tubig, na holy water, exercise holy water, holy exercise oil.
umiinom ako, tapos naano ko siya sa katawan ko. Anong tawag dun sa Tagalog? Yung nahaplas, ang tawag dun. Pinapahid. Pinapahid po. Oh, pinapahid ko siya buong katawan ko. Yun lang every day, every night. Pumupunta ko sa break time ko. Nagpapahid po ako ng oil. Na nagulat lang talaga ako na clear talaga. Wala. Nawala nga siya po. Sabi sa, at that time, kasi iba-iba yung malaking kumpanya namin dito. Iba-ibang lahi. Iba-ibang Peru, Brazil, Indonesia, Pilipino, iba-iba, yung pinaka-worst sa akin na lahi na ayaw ko kasi bakit natatamaan yung spiritual ko sa klaseng lahi? Hindi naman po sa nilalahat ko. Pag every time na mga Indonesian na Islam, pag once na nakasalubong ko sila, nakakausap ko sila, parang nahihina yung spiritual ko, yung ang sama ng pakiramdam ko na okay pa naman ako kanina. Bakit ganito? Nalulupay-pay talaga ako. Talagang tumatakbo ako sa toilet. Doon ako gusto kong ilabas gusto kong ilabas na sa bunga ko. Pero nakalimutan ko bakit ko may sacrament naman pala akong blessing. Bakit ko siya every na nakakalimutan? So, nirepeat ko, parating sinasabi ni Bro Wendell na magdala ka ng rock salt, magdala kayo ng rock salt. So, tinay ko siya, pinasok ko siya sa bulsa ko. Wala akong nilagay na kahit plastic. Basta nilagay ko lang siya sa bulsa ko sa uniform. Yun nga, pagka andyan na naman sila, hinihipo, kunwari may pinapaano yung sa likod mo, pinipikpik na yung likod mo, halimbawa na may sinasabi sila at pagkatapos nun, nalulupapaypay na naman ako. So, naisip ko na, alala ko yung rock salt. Kumain ako, dumukot ako, kahit isang piraso lang kasi malalaki siya eh. Tapos, mga seconds lang po, siguro 3 seconds lang siguro, nag-burp ako. 3 beses akong nag-burp. Nagbigla akong, para akong in-injection ng pangpalakas sa katawan. Wala, effective nga, sabi ko, effective nga. May effect nga talaga yung rock salt, no? Sabi, sa isip ko. Tapos yung ulit na naman, may inaano sila sa akin. So, kampante na ako, hindi naman ako nag-focus lang sa sacramental. Siyempre, nagpe-prayer protection din po ako. At saka gabi-gabi po kami sa pamilya na nagro-rosary. Prayer protection, rosary, every night po yan. Walang paltos. Tapos, nung pumunta po nga pala si Father Darwin sa Turil, pumunta din yung mama ko. Yung mama ko, active po yung rayuma niya sa tuhod na walang gamot. Kahit anong gamot niya, hindi mag-aano, tawag nito, walang gamot sa tuhod niya kasi bigla na lang siyang mapapaluhod. Kahit saan siya, bigla siyang mapapaluhod sa sobrang sakit. Sabi ko, ma, pumunta ka kasi malay mo kung ako nga dito, online blessing lang, how much pa nasa harap ka ni Father Darwin na nag-blessing siya sa sacrament. May effect yan, ma. Pumunta nga siya po. Yun, sabi niya, ma, mag-blessing ka mo, mag-ano ka rin, ma, sa bahay, ganito, ganun. Maglagay ka rin ng asin, mag-spray ka ng holy water, tapos yung oil, then uminom ka, tapos mag-ano ka sa katawan niyo, ni Papa. Yun nga, ginawa ni Mama, naglagay nga siya sa tuhod niya. Nagulat siya. Seconds lang daw. Siguro, sabi niya, para siyang magic. Para siyang magic na biglang nawala. Hindi ko alam nasan na sinabi nga niya, nasa na yung sakit sa tuhod ko. Bigla na, hindi na niya naalala kung ano yung sakit. Sabi ko, o di ba? Totoo? Sabi ko sa iyo, meron nga, totoo nga yan. So, hindi naman siya nagdududa. Nagtry siya kasi andun yung sakit pero nawala na yung sakit, andun pa na yung bigat sa paa.
Nag-try daw siya nag-iba. Yung dati niyang panghapahan tawag nun sa haplas in Tagalog. May pinahid na naman siya ng iba, hindi yung holy olive oil. Napahid siya ng iba, bumagsak talaga daw siya sa sahig. Bumalik daw yung sakit. Napaiyak siya na humingi siya ng patawad na hindi naman na hindi ako naniwala. Kasi mabigat lang daw yung paa niya. Sabi ko, ma, huwag mo nang gawin yan. Kasi kaya nga pinapunta kita para, di ba ikaw na rin nagsabi, seconds lang nawala na yung sakit. Tiisin mo na lang kasi yung bigat sa paa mo, baka kulang lang sa exercise at saka hindi mo pa rin yung na ano yung orasyon hindi nyo pa sinurrender sa pare dyan, sabi ko sa kanya. Baka isa din yan sa dahilan. Nakinig naman, buti na lang nakikinig. Tapos, ito po sa asawa ko po ngayon, ito lang po, 6:30 ng PM ng gabi, nabinyagan na po yung asawa ko ni Honjin, hapon. In almost 1 year po siya nakatikais ng pare dito. So, salamat talaga, mission accomplished po na Katolik na rin po ang asawa ko na kahit na nahihirapan ako na i-analyze sa kanya ano ang Catholic at saka sa Buddhism na para matanggap niya. So, unti-unti naman po sa simula nang pumasok po ako sa Zoom, pumasok po ako sa punto-punto na nalaman ko yung mga catechist niyo po na araw-araw na napaka ano po talaga, effective na baga, uhaw po ako sa catechist kasi simula po ng ano po ako sa punto nakapag-connect. Ang dami ko pong question sa sarili ko kahit ganitong edad ko. Ang dami ko pang question na anong meron sa anong man bakit ganito. Simula ng dinidiscuss na ni Father Darwin, ni Bro Wendell, ni Doc Detching. Ganito pala yon. So, unti-unting. Kaya, inano ko talaga na kahit anong mangyari, kukunin ko yung asawa ko at kailangan Katolik siya. Kasi, mahirap na kami lang nakapag-receive ng sacramental pag nagsisimba, sumasama kasi siya. Naaawa ako kasi hindi niya nafe-feel na ano pala yon, masyadong importante sa atin. Hindi lang sa spiritual din natin. So, kanina nakita namin siya na na-receive na po siya ng Body of Christ. Parang hindi siya hindi ko man ma-explain, parang parang nag-iinarte na parang ilag o parang nagmamal dito pa para unti-unti ko naman po siyang Yan ba, te? Yan ba? Opo. Opo, yan. Opo. Parang naiilag pa siya kasi siya siyempre sa edad niya ngayon na 56 na po siya, first time na niyang naka-receive na po ng ng Eucharist natin. So na tuloy-tuloy na to at saka ang dami ko pong na-experience sa sacrament na araw-araw namin ginagamit kasi sa trabaho ko, sa bahay namin, sa relasyon namin pamilya, sa relasyon namin mag-asawa. Nung hindi pa po ako nakapasok ng punto por punto sa Zoom,
At nung hindi ko pa po naririnig yung mga discussion niyo po kung ano po ang meaning ng Katoliko. Magulo yung buhay ko, magulo yung utak ko, walang direction, puro awat, puro problema, puro inggit na hindi mo maintindihan. Kahit saan ako magpunta, may nakikialam sa buhay ko na hindi ko naman pinapakialam. Nung simula po nakatikais po talaga ako ng punto por punto. Iba po talaga kasi andun na po yung natanggap mo na sa sarili mo na ano pala yung totoo na humble. Totoo nga pa talagang may humble kasi hindi yung humble na pinupulsa mo lang yung sarili mo, magpakabait ka, ganito. Pero nung nakatikais ka na, natakatikais na po ako na ano pala ang Kristiyanong buhay ng Kristiyano. Ganito pala yun. Ganyan ko lang po naintindihan lahat-lahat. Kasi nung Wednesday po, nag-grocery kami sa Sorrowful. Yung sa third mystery na out of thumbs, they fix it on his head and stuck at it. Hindi ko po maintindihan bakit ako umiyak talaga ako na talagang ang sakit. Sabi ko, ang sakit naman ng ginawa nila sa iyo, Lord. Sabi ko, sa isip ko, ako pa yung nag-lead noon. Bakit ganun? Sabi ko, ba't ganun? Talagang nagahagulhol ako. Sabi ko, bakit ganito naramdaman ko? First time talagang sapul ako noon, yung Wednesday, na yung third mystery. Sa ilang taon na ba ako nagro-rosary, bullseye ako nung Wednesday. Sabi ko, bakit nangyari yun? Sabi ko sa isip ko, wag Lord, kung halimbawa man lang hindi ko naman ito na naintindihan, hindi ko po ito nagusto. Kung halimbawa kung meron man papasok na stigmata, halimbawa kung meron man plano sa akin, kayo sa akin, hindi ko kayang tanggapin to. Wag ako. Naisip ko yon kasi bakit ako nasa pool doon. Umiyak talaga hanggang sa fifth mystery. Sabi ko, ito na ba yung tinatawag na yung grabe yung katikais na tanggap mo yung ano yung Kristiyano sa buhay mo. Ano yung meaning ng Kristiyano. So, sana yung mga ibang relihiyon, hindi naman po sana yung ina-analyze na masama, para subukan nyo lang. I-open your mind, i-open your heart na ano po yung Kristiyano, totoong Kristiyano. Kasi ako, lumaki po ako na Christian, 100% Catholic po kami. Yung ate ko sa Italy, 22 years po siya nagmadre. 2 years po siya nag-superiora. Kaya lang medyo, nung nag-superiora na siya, doon siya na parang, na nag-give up. Lumabas siya lumabas man siya, pero continue pa rin yung So, kahit doon na nagmatriman ng ate ko, kulang pa rin yung katikais sa akin, sa aming pamilya. Kaya ako, sa pamilya ko, sa mama ko, inaaraw-araw ko siya na, Mama, alam mo ba, ganito yung nararamdaman ko sa rosary. Mama, bago ka mag-rosary, maggamit ka muna ng holy water. Mag-spring ka muna. Sabi niya, ano ba nangyari sa'yo? Hindi, Mama, totoo kasi masarap eh. Yung, hindi mo maintindihan na ang saya, yung masaya ka, na hindi mo maintindihan na yung mga kasamahan ko, mga Nihonjin, bad trip sila. Ako naman, natatawa sila sa akin na, bakit ganyan ka, Eb? Parang wala kang problema. Basta parati kang masaya. Sabi ko, mag-grocery ka kasi. Ano yun? Sabi ko, basta. Sabi ko, yun naman kasamahan ko mga Pilipino dito. Ko talaga sila na mag-grocery kayo kasi may mga anak kayo. Hindi nyo maintindihan pag kasi ginawa nyo na. Diyan, sigurado maintindihan nyo na kung anong feelings pala anong kahulugan ng rosary. Sabi ko, hindi natin alam ang buhay natin. So,
gumawa ka ng paraan. Try nyo mag-grocery kayo. Basta ako, hindi ko rin alam sa sarili ko, kahit hindi ko rin malaman kung saan galing yung ngiti ko. Araw-araw sa umaga, kahit napagod ng katawan ko, bakit sabi ko na tinatawag sa iniisip ko, ano nangyari sa akin, Mama Mary? Bakit hindi naman ako ganitong klaseng tao? Pero simula nung rosary at saka sa mga sacramental, ma-amaze yung mga kasamahan ko na anong meron sa'yo? Bakit wala kang problema? Hindi ko alam. Kahit di naman ako, may problema ako. Pero masaya ako. Hindi ko alam. Basta pagka hindi ako makapag-grocery, minsan na masama yung pakiramdam mo. Wala, kulang. May nagpaparamdam sa akin yung lula kong bago lang namatay. Parang nagpapakita siya sa panaginip ko na hindi siya masaya. Kaya bumabangon po ako na mag-grocery, talagang kailangan ng grocery. Yun po. Yun po ang may isi-share ko ngayon na sana lang hindi po natin display yung rosary. Hindi po natin susuotin yung rosary na hindi po siya ginagamit sa ating pamilya. Mas masarap po yung buong pamilya magsama-sama sa rosary kasi based my experience sa mga sa base na sa na experience ko, iba, masarap sa pakiramdam. Ang dami kong spiritual, alam ko, may tumitira pa rin sa akin. Hindi pa naman, pero unti-unti, na-feel ko talaga. Hindi pa man ako makapag-deliverance kasi kakaano pa lang ng asawa ko. Ayaw ko mag-deliverance kasi nga, yung asawa ko hindi pa siya na binyagan. Eto, nag-aano pa po ako, nakikinig pa po ako sa inyo sa punto por punto na paano mag-deliverance. Kasi, yun na nga, kasi sa pamilya namin, yung libreta, hindi pa nila na-surrender. So baka may mag-react. Wala pa ng pares. In-explain ko na yan dito sa mga pare namin. Ayaw nilang tumanggap. Ayaw, hindi daw yan turo. Sabi nila, kung meron man, pupunta ba daw sila ng Italy? Mag-aano pa daw sila. So, ako na lang sa sarili, sa isip-isip ko, gagawin ko kung sila nang kaya nga nila. Ako pa kaya, gagawa ko ng paraan na makapag-deliverance ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Yun lang po at maraming salamat po sa buong bumubuo sa punto por punto. Ang laki-laki po ng para po akong nabusog sa tubig. Saan? Hindi ko maintindihan na ang sarap pala pag nakatikais ka, no? Na sabi ko, thank you talaga Lord kasi andito ako sa Japan, dito mo pa ako kinakatekais. Nung dyan pa ako sa Pilipinas, na ilang taon na ako dyan, sumisipa ng plata, hindi ko naintindihan. Bakit ganon? Sabi ko, eto mga taong nandito lang sa YouTube na hindi ko man mahawakan sila. Hanggang sa video lang po, ang laki po ng impact nila. Totoo po yun. So, more power po sa inyo bumubuo. Maraming salamat po talaga. Ang laki-laki po nagtulong sa akin. Yun lang po at maraming salamat. Okay, thank you Ate Eve. Ang ganda ng ano mo, may nag-comment dito na sobrang ganda daw ano yung comment na yun. Yung sobrang ganda ng ano mo ng testimony mo. Thank you daw sa pag-share. Yan. Ano dyan, Yes, Ate na. ano nga yan siya, sobrang malaki ang pinagkaiba kasi nung nakausap po namin yan siya, ang bigat ng malalaman mo ang pagkakaiba ng itsura ng mukha niya kaysa ngayon. Oo, si Ate Ed po, si Ma'am Ed po talaga, tsaka kinukulit ko po si Bro Wendell na anong gagawin ko, ganito po, depressed, para akong hindi ko maintindihan, parang pinasok ako na walang katapusan yung problema sa buhay ko. Talagang nagugulat na lang yung mama ko sa mga kaibigan ko, ano nangyari sa'yo? Alam niyo kung ibabalik lang ng Panginoon, ibabalik kung papipiliin ko, mas gusto ko pang pumasok ng pagkamadre.
Talagang nakatikais niyo po ako eh. Sabi ko, ang sarap pala no, ng Katoliko. Ito yung hinahanap ko. Ayun. Thank you, te. Maraming salamat po. Ayan. Thank you kay Ate Eve. Ayan, naging emotional si Ate Eve. Sana. Yan ang sabi ko sa inyo. Manood kayo ng Puto por Punto at matututo kayo. Huwag kayong mag-alala. Wala kayong matutunan dito ng kabulastugan. Matutunan nyo rito pampalakas ng inyong pananampalataya. Okay? Ito po yun. Sige po. Maraming salamat po. Thank you, Ate Eve. Okay, good day po. Ayan. So,